Dito po, kung maalala, kung binasa po natin kanina, ito po ay binigay ng Lord, no? Sa atin na aral para po ma-assess po natin o examine po natin yung spiritual nating kalalagayan, no? So, pag binasa po natin yung sabi nga po sa 2 Corinthians 13 verse 5, sabi niya dito, subukin ninyo yung mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman? Nasa inyo si Kristo. Maliban na lamang kung kayo'y bigo sa pagsubok. So, dito po, no, pag binasa po natin, ang mga parables po, pag inintindi po natin, ano to, binigay ng Lord, para hindi husgahan tayo no, na makasalanan tayo o masama tayong tao, pero binigay ng Lord para i-assist natin ang ating mga sarili. Pagbalikan po natin yung mga previous verses po, no, bago po ito, prior po ito, makikita po natin doon po sa verse 27 to 32. No? Dito pa rin po tayo sa Luke 6, hindi tayo lumabas sa chapter na to. Makikita po natin yung tinuturo po sa atin sa verses 27 to 32. Love your enemies, no? Doon sa 33 at to 36, makikita din natin na yung paano yung loving and merciful, paano tayo magiging loving and merciful like our Heavenly Father, no? Sa 37 naman at 42, huwag manghusga sa kapwa or ano yun, huwag maging judgmental. Ito pong mga katangian na po ito po ay bunga, no? So, sabi nga, a tree is known by its own fruit. So, bunga, no, na pag titingnan natin, tayo yung mga puno. No? Sabi nga, kung ito ay mga bunga, no, naalala pa po ba natin, may masigit na may ano dito, yung particular na pag-uusapan natin is yung pong mababasa po natin sa Galatians 22 verse 23, no, yung fruits of the Holy Spirit. So, bago po ang lahat, may ano po ako, aralin po natin verse by verse. Ito po yung principle or guidelines kung paano po natin may assist ang ating mga sarili. Kung tayo ba talaga ay mananampalataya ng ating Panginoon. O tayo ba ay lumakad, no, sa buhay na nais ng Lord sa atin? O nasaan na tayo sa spiritual na kalalagayan ng ating mga puso? So, doon po sa verse 33, no, sabi, sabi po sa verse 43, ayan, 33 and 33. For no good tree bears bad fruit, nor again does not bad tree bear good fruit. Sabi nga dun sa nature determines fruit. No? Nakikita daw po sa mismong katangian ang bunga. Example po, meron po ako diyang yung apple po, namumunga po siya ng apple, no? Ang apple po, maganda yung puno niya, maganda din yung bunga kasi nakakain natin, matamis, merong tayo nakukuhang vitamina. Yung pangalawang puno po, yung niresearch ko lang kasi siya, pero marami po yung mga, yung mga fruits na hindi siya maganda, no? Hindi maganda yung idudulot niya. Yan po ay isang sandbox tree. Siya, pag tinignan po yan, pag niresearch niyo po, ang katawan po niya ay tinik-tinik. Yung pong bunga niya ay mukhang kalbasa. Pero, yan po ay isang nakakalason po na puno. No? Yung pong dagdag niya, bukod sa matinik siya, na hindi siya makita, nakakatusok siya, nagdudulot po siya ng harm po sa tao. At ang bunga din niya ay ganoon din, no? Nakakalason din po ang bunga niya. Yung pong bunga niya, pagka ganyan na po ang itsura niya, according lang dun sa nabasa ko,
pumuputok po siya ng tulad ng baril, no, kalakas. So, hindi siya maganda, no. Ano po yung pinapakita sa example po sa dalawang puno, no? Sabi nga, ang verse na to establishes its universal principle. There is an unbreakable link between a tree inherent nature and the fruit it bears. Spiritually, it means our inner character, rooted in their goodness or corruption, dictates or outward action. A life grounded in God's truth cannot consistently produce harmful deeds. Just as tree designed to bear good fruit cannot yield into a rotten produce. No? So, tayo po, sabi ko po kanina, doon sa una kong inano, yun pong sa 2 Corinthians 13 verse 5. Paano po ba tayo dapat mamunga, no? Kung tayo po ay mananampalataya po ng ating Panginoong Hesus, ganito po yung sabi, no? Suriin ang ating mga sarili. Kasi po, nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, kaakibat po doon sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus at pagsama po ng pagbabago po natin, una po ay yung pagsisisi. No? Pagsisisi na karoon tayo ng kasalanan. Kasi bago tayo makatanggap, no, ng kapatawaran, matuto muna tayong magsisi. No? Aminin na meron tayong magagawa. At dito po, nakakonekta po kung paano po tayo mamunga. Kung tayo po ay merong pusong nagsisisi, mamumunga po tayo. No, katulad nung nabanggit kanina na mga bunga, no, doon sa verses 27 hanggang po doon sa 42, no. At ang pinaka-ultimate na evident po natin is yung fruit of the Spirit po, no. Kasi kung totoo tayong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, meron po tayong magiging bunga talaga. Ang tanong po doon sa mga sarili natin, bilang tayo ang puno, mabuting puno po ba tayo? Tayo po ang makaka-evaluate po sa mga sarili po natin. No? Or tayo po ba ay namumunga ng maganda? No? Sabi nga po, doon po sa example ko, no, doon po sa fruit of the Spirit, ano po ba ang pinakauna doon? Love, di ba po? So, tayo po kaya ay may pag-ibig, no, sa ating mga puso. Tayo, sunod, ano pong sunod? Joy. Tayo po kaya ay may joy sa ating mga puso. Tayo po kaya ay may patience, no? Tayo po kaya ay may kindness. So, tayo po lang ang sagot po niyan sa ating mga puso. Pero ito po yung example niyan eh. Naging kind kaya tayo sa mga sa pamilya natin. Nagiging kind kaya tayo sa pamilya natin. Pag may tao po sa atin na hindi naman sinadya, pero nagkamali, no? Nagiging kind kaya tayo, or ano kaya ang lalabas sa atin, diba? Pangalawa po, yun po so ano nga ang sabi ko, nature determines fruit, no? So ano yung nakikita sa atin, yun tayo, yun yung laman natin, yung laman ng ating puso. Sabi nga, yung puno po, hindi po siya hindi po niya mapapasubalian kung ano po yung lalabas sa kanya. Kasi puno po niya yun eh, tulad ng apple.
No, apple po talaga ang lalabas doon, hindi po kay Nito. No? Sa pangalawa po, sabi po doon sa pangalawa, fruits reveals identity, no? Sabi dito, sabi po, for each tree is known by its fruit, for pigs are not gathered from thorn bushes, or nor grapes picked from a bramble bush. No? Dito po, Jesus emphasizes that fruit is the tangible evidence of trees' true identity. No? Just as no one would look for pigs on thorn bushes or grapes on brambles, we recognize people by their words, actions, and attitudes. These are the fruit that exposes what lies beneath the surface. Our lives cannot be disconnected from our core nature. Authenticity is revealed through consistency in what we produce. So, dito po makikita natin, meron yung puno ng bayabas, ng bunga ay bayabas. So, yun yung makikita po talaga by evident, no, by identity, no. Kasi, ang puno, hindi yan ma-identify lang sa dahon or sa height niya, pero ma-identify po yan sa bunga na kanyang ilalabas, no. So, dito po, kung kahit gaano po natin mag-pretend, no? Pero eventually po, magre-reveals po yan kung sino at ano talaga tayo, no? Di pwede pong, kunyari po, nakapagbitaw po ako ng salita na hindi maganda dahil dala ko ng galit, no? Dala ko ng sitwasyon. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay, hindi ako yun. Ay, nabigla ako. Kasi bakit? Kanino ba yun lumabas? Sa bibig mo mismo, di ba? Sabi nga po, word problems reveal heart problems, no? Kung ano po yung, alam nga namang lumabas sa akin, isisisi po kay Shirley. Hindi po yun tama. Pero, yun po yung nagiging natin, din po ang naging realidad natin. Bakit? Hindi kasi tayo marunong umaksip ng pagkakamali, no? Ang tendency, pag nakagawa tayo ng mali, mas madali nating isisi po sa iba, no? Pero tinuturo po ng Lord sa atin, no? Sa gabing ito na at umamin po tayo dahil higit sa lahat. Alam po ng Lord kung ano ang nangyari, kung ano ang sinabi natin. Sabi nga po, no, hindi porket nagkamali po tayo, masama na tayong tao. No, hindi pwedeng sabihin na we are justified, we are fully sanctified. Hindi po. Kasi, nandito pa po tayo sa mundong ibabaw eh. Nandun pa tayo sa sanctification process. Pero, hindi naman po siya magiging scapegoat po natin na, under sanctification pa ako. Pwede kong gawin ang mga bagay na ito. Hindi po. Pinapalalahanan po tayo ng Lord na pag nagkamali, umamin po tayo. Pag humingi po tayo ng tawad, tapat po ang Lord na patatawarin po tayo. Ako po, naging expression ko na po yan. Nakakainis. No, na kahit doon sa video namin, lumabas talaga sa bibig ko eh. Sa akin noon, wala na akong nasaktan. Parang okay lang. Pero dito, ito po yung pinakita ng Lord sa akin eh. Bilang pong mananampalataya ni Kristo. No? Hindi po siya tama. Kasi bakit? Hindi po siya nagiging magandang testimony sa buhay ko. Kasi simpleng expression lang yon. Pero ano ba dapat tayong mga believers? Ano ba yung sinabi na maging fruit of the Spirit, no? So,
wala yung nakakainis doon sa fruit of the spirit eh. Kaya naano ako na hindi siya tama, kahit expression lang siya. Kasi hindi siya nakaka-bless. No? Makakapag-comment pa ang tao na, napaka-ano naman niya, ang bilis niyang magbitaw ng salita ng nakakainis. Yun yung ano parang ano lang yun sa akin eh. Like expression pero hindi siya tama. Ako po lately, no, hindi po ibig sabihin na pag may pinagdaanan tayo, entitled tayo no, sa na magkamali, na entitled tayo sa mga hindi tamang sabihin o damdamin. Lately po, ano ako depression ako, na iba yung pakiramdam ko, no? Parang mawala ko ng pasensya, no? Hindi siya, kasi nga yung nangyayari sa nanay ko, no? Pero, na-realize ko, hindi siya tama. So, ang pinag-pray ko sa Lord, Lord, punuin mo ako ng pag-ibig. Punuin mo ako ng pasensya. Kasi ano ba unang pag-ibig? Kasi di ba sabi, love conquers all, no? So kahit pagod ka na, kahit hindi na yung maganda ang pakiramdam mo, kaya yun yung prayer ko, no? Na punuin ako ng Lord ng pag-ibig. Kasi minsan, masasagad yung pasensya mo, no? Pero, yun na, ito po yung tinuro ng Lord, no? Maano ko lang, no? Sinama ko pa nga si Shirley noon eh. No? Kasi nga, di ba ako nagreklamo, pero tinatanong ko kasi nga, nakailang balik-balik kami sa Biluna, laging nag-ER, tapos hindi natatapos yung dialysis, tapos ang time na, hindi ako nag-abiso sa dialysis center, pinadala ko si mama doon para dialysis, nagalit yung taga doon. Tapos biglang tumawag, na-dialysis si mama ng Webes. Doon pinadala ko. Tapos humingi ako naman ng tawad. Kasi ang hindi ko, dahil schedule ni mama, kahit hindi ako nag-abiso, dadalhin si mama doon. So, hindi pala ganun ang nila. Kasi nalipat si mama sa Wednesday, gawa nung pumunta kami ng Biluna. Hindi natuloy yung dialysis ng Wednesday. Kaya pinatuloy ko noong Webes. So, nagalit sila. Humingi naman ako ng sorry, pero noong Sabado ng umaga, biglang may tumawag. Sabi, maghintay daw, Friday, ng hapon, tumawag kay Bea. Maghintay daw ng tawag kung isasalang si mama ng Saturday, kung hindi naman, Monday, kung hindi pa, Tuesday. So naisip ko, parang hindi maganda. Kasi yung lifeline ng nanay ko is dialysis lang, no? So, the more na matagal siya mag-dialysis, malalaso ng nanay ko. Palulunod siya sa tubig. So, nag-isip ako. Para makampanti ako, pero nag-pray ako, Lord, turuan mo ko, bigyan mo ako ng tamang salita, at hawakan mo yung puso at bibig ko. Kasi nga, Kristiyano ako, hindi ako pwedeng makipag-away. Tsaka wala naman talaga sa kung makipag-away. Ang pupuntahin ko lang, itatanong ko lang, iklaro ko lang. So para to make the story short, pumunta kami, tinawag ko kasi siya, samahan mo nga ako. Tapos yun, ayaw akong kausapin nung isa. Bigla pa nga ang dating, doon daw kami magreklamo, pero sabi ng isang nurse, okay dyan kasi doon ako sa personnel pumunta. Kaya dyan magreklamo, di naman doon kayo magreklamo sa loob. So si Shea nga iba ang dating sa kanya kasi hindi talaga kami pumunta doon para magreklamo. Magtatanong kung bakit ganon, bigla ang tatawagan na lang. So yun, nakipag-usap. Sawa naman ng Lord, no? Na okay naman, inulit ko pa nga ma'am, kung feeling nyo na bypass ko kayo, dahil pinadala ko si mama dito ng Webes, humingi po ako ng tawad, pasensya ko. So pinaliwanag ko, salamat naman sa Lord. Nung pag-uwi namin, siguro mga 12, tumawag sila. Ipadala si mama doon, mga 3 hours na lang isa lang. Kasi nga, nakipag-ano ko na, ma'am, ang hirap po kung hindi si mama may salang ng Saturday. Schedule naman niya, anong problema ninyo na bakit hindi? May rason na sila daw ang machine, ito ganyan. So alam ko talaga na hindi. Alam ko na pride lang nila na tapos
Yun na, sinabi ko na hingi ako ng sorry na ano. Sabi ko, ma'am, kung sa ngayon nga na schedule niya, hindi siya may salang, how much more pag Monday? Eh, hindi kasi mama naisisingit pag Monday, pupunta kami Biluna kasi punuan talaga. So, Tuesday, kung bibilangin niyo po, Friday siya, Thursday siya na sinalang, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 5 days. Sabi ko, ma'am, in between ng mga oras na yon, ng mga araw na yon, ano, pag may nangyari sa nanay ko, anong gagawin ko? Kasi alam din nila eh, pwede kamatay ng nanay ko yun. Sabi niya, ma'am, mag-emergency dialysis kayo. Sabi ko, ma'am, wala pong ganun. Wala pong emergency dialysis. Kahit ko dalhin ko si mama sa Biluna, doon may dialysis center sila doon. Meron po sila mga pasyente. Nakaschedule po yan. So yun, naintindihan nila, tumawag sila nung Sabado na tanghali, may salang po si mama. So doon po nakita no, na pag nag-pray po tayo sa Lord, at lagi po natin alalahanin, yun pong sasabihin natin, pagre-reflect po sa atin, yung sasabihin po natin, it's either makatulong or makasira po. No? So, yun po. So, tuloy po tayo sa number 3 po. Nawa po ay may natutunan po tayo, no? Sabi po dito sa verse 44, the heart overflows. Sabi po, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks, no? Sa verse po na to, no? This verse moves from the metaphor of trees to the source of human behavior, no? The heart. Yung metaphor ko yung sabihin, hinahalin tulad. Hindi ko kasi sinerch ko. Tapos, hinahalin tulad tayo, no, dun sa puno, ang tao, hinahalin tulad sa puno, sa kanyang behavior, sa pamamagitan po ng atin pong puso, no. Our hearts are like treasuries storing values, beliefs, and desires. What fills them will naturally flow out in our words and deeds. Good treasure cultivated through scripture, prayer, and fellowship leads to life-giving actions, while evil treasure results in harm. Speech is a particularly clear indicator of what resides with us, no? So, sabi ko nga dito, sabi nga ni Philip Writing, no, ang tongue daw, the tongue is the sound system of the heart. So, kung ano yung lalabas sa puso natin, lalabas talaga yun, no? Sabi nga, Jesus does, in verse 45, with two important truths, no? First, good man, out of the good treasure of his heart, the root brings forth what is good, and the evil man, out of evil treasures of his heart, brings forth what is evil, no? So, dito po, pinakita po dun sa scripture, no, na ang heart is the center of our being, no? It is where we found our character, thinking. It is the core of who we really are. So the person who has good heart will bring forth what is good, that who he really is, and the person who has evil heart, there's who really is, will bring forth evil, no? Meaning, we can only produce kind fruit that is in our nature to produce, no? Kung good tayo, good fruit. Kung bad, bad. Sabi, may pattern po akong sabi, good tree, good fruit, good heart, good deeds. Bad tree, bad fruit, bad heart, bad deeds, no? So, pag mabuti ang puno, mamumunga ng magandang bunga. Pag maganda ang puso, magbubunga ng magandang gawa, no? Pero, wag po tayong, wag po nating ma-misinterpret. Sabihin po ninyo na, paano yung mga unbelievers, no? Na
Nagkakawangguan naman sila eh. Bibigay naman sila eh. Gumagawa sila ng mabuti. No, ibig sabihin, good din yung heart nila. Sa ano po, hindi. Bakit po hindi? Kasi, yun po usually, hindi na usually, sila po kasi ay hindi pa mananampalataya. So, ibig sabihin, wala pa silang natanggap na Holy Spirit mula sa ating Lord. Wala pang born again na nangyayari sa kanila, no? At higit sa lahat, kaya hindi po mabuti, hindi po, kahit po may good deeds sila, hindi po ibig sabihin may good heart sila, kasi mostly po, pag ginawa po nila yung kawang-gawa, meron po silang behind motives, no? Meron po silang intentions, no? Hindi, kadalasan po, hindi lang po nagbigay sila out of love po, no? Pero hindi po rin tayo pwedeng mahusga. Pero nga, ito po yung sinasabi, no, na makakagawa lang tayo ng good deeds kung mabuti po ang puso natin. Yun po yung sa Christian belief, no? Kasi bakit? Kasi, kung maalala po natin kanina, nagaanan natin, tayo po ay nagsisi sa kasalanan, tinanggap si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. We are redeemed, we are justified, no? Though we are not fully sanctified, we are under sanctification process pa. Pero, nandoon po yung Spirit ng Lord na kahit nagkamali tayo, kinukonvict tayo na mag-repent, no? So, pag meron po tayong pusong mabuti, makakapag-produce po tayo ng mabuting gawa, no? Sabi po dito, yung puso po natin ay treasure po na binabaunan po natin ng kayamanan. Sabi po, di ba, kung ano yung pinapapasok natin sa inner natin, sa loob natin, yun ang naiipon. At pag sumobra yun, lalabas po yun eventually, no? Magpapakita yun ng totoo mong pagkatao. Parang tubig lang po, pag puno yung tubig, pag natapik, may lumalabas. So, ganun po din tayo. Di ba? Lalabas po yung totoo sa atin, no? Dito po sa pinasa po natin, no? Bilang Kristiyano po, ano po ang nagiging batayan po natin? Kunyari, makakarinig po tayo ng paano po natin ma-distinguish kung ang isang katuruan ay tama o mali? So, di ba, lagi tinuturo sa atin yung Bible natin ang nagtuturo sa atin kung tama ba yun o hindi. Ano po ang nagpapalalim po sa ating pananampalataya? Prayer, di ba? So, kailangan po magsama po yung Bible at saka prayer. Sabi nga, di ba, merong ano yung kanta? Di ako kanta, with your Bible, pray every day. Yun, di ba, gano'n. So, yun po yung magiging batayan po natin. Kung yun po ang pinababasa po natin lagi po natin pinipid sa sarili natin. Normally po, o hindi po normally, sure po ako na ang lalabas po din sa atin ay maganda, no? Tulad po ng ito po yung naano ko na bilang tayong mga mananampalataya, ano po yung mga bagay na iniipon natin? Kunyari, yung pinapanood natin, binabasa natin, nilalaro natin, no? Hindi naman yun masama kung titingnan natin kasi hindi naman tayo pumatay ng tao, no? Hindi tayo nanakit ng tao. Pero ganito po yun. Yung yan lagi ang pinipid natin sa sarili natin. Busy tayo sa ganoon. So, nawala yung read your Bible and pray every day, no? So, pag tinanong ko, nakakapagpalalim ba yon sa ating pagiging tao at pagiging Kristiyano? Nakakalalim ba yun sa pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus, no? Ito ba ay makaka-glorify sa Lord? Kunyari, alam natin na yung kinakahiligan natin,
no, na pinapanood. Yung, kaya ba nating, Lord, sama ka sa akin, manood tayo nito. Kaya ba nating ganunin ang Lord? Kung kaya natin ganunin ang Lord, tama yung pinapanood natin, no? Makakatulong yun, pero kung hindi, hindi po siya tama at hindi po siya makakatulong sa atin na mag-store po ng treasure. Sabi nga po, kung ano yung treasures na in-store mo sa sarili mo, yun yung lalabas, no? So, dito na po tayo sa, nawa po may natutunan po tayo, no? Dito po tayo sa sa conclusion. Sabi po, cultivate the heart, bear good fruit. So, yung sinabi ko po kanina, di ba? Ano ba ang mga bagay na makakapag-cultivate sa puso natin? Ano ba yung mga bagay na makakatulong, no, para mamuhay tayo, mapalapit sa Lord, at eventually, magbunga po tayo ng mabuting bunga. Bago yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin, ito, pag-attend po sa mga gawain, no, fellowshipping, isa po yun sa mga katulong. No. Sabi dito sa Luke 6:43 verse 43 to 45 reminds us that genuine transformation is not about changing our actions alone. No? It starts with nurturing our hearts to align with God's will. As we fill our hearts with His truth and love, our lives will bear the fruit of the Spirit, reflecting Christ's character to the world. We are called to be intentional about what we store in our hearts, knowing that it will shape everything we say and do. No? So, sabi nga dun sa Ezekiel 36:26, no? Kasi sabi ko, yung pagbabago po ng puso natin, hindi po yun ganun kadali, no? Pero kung isisip po natin yung tulong ng Holy Spirit, tutulungan po tayo. Sabi nga doon, kung bibigyan tayo ng yung stone heart natin ay papalitan ng Lord ng flesh, no, na kaya pong turuan at sumunod. No? Kaya sa gabi pong ito, nawa po, lagi po nating maalaala, no, na nagkakamali po tayo, no? Hindi po paminsan-minsan, alam ko po, well, ako din po ganun eh. Nagkakamali po tayo lagi. Pero lagi din pong sinasabi ng Lord na lumapit po tayo pabalik sa Kanya. No? Ito pong mga principle na po, no, na pinapahayag sa atin ng Lord, maging nawa natin po guidelines para po maging gabay po natin kung paano po tayo mamuhay sa araw-araw. Kung may mali tayong nagagawa, alam po ng Lord yun, hindi po yun digid sa Kanya. Ang kailangan lang po natin, naisin po natin sa puso natin na sumunod, magkaroon po lang bunga, no? Bunga na kapakipakinabang, bunga na kaaya-aya sa Panginoon, no? Bunga na magpalakas sa bawat isa, bunga na magbibigay patutuo na tayo ay mga tinubos ni Kristo, tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. So, yun lamang po, tayo po ay manalangin. Father God, salamat po sa gabi ito, Lord. Panginoon, patuloy na amin pong itinataas sa inyo, O God, ang puso ng bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Panginoon, na wala po kaming kayang itago sa inyo, Lord God. Hayag po sa inyo ang aming mga buhay. Alam mo, Lord, kung ano po ang aming mga ginagawa sa aming mga private life, Panginoon. Pero Lord, ang dalangin ko po, tulungan mo po kami, Banal na Santong Espiritu, na patuloy na magpasako po sa iyong kapangyarihan. Hindi po madali ang mga bagay na to, pero alam namin na mapagtatagumpayan namin ito, Lord God, bilang mga anak nyo, kung amin pong nanaisin, i-desire na mamunga po kami, Panginoon, na magandang bunga,
bilang patutuo na kami po isang mananampalataya ng aming Panginoong Hesus. Ito po ay mangyayari, O God. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa bawat areas ng buhay namin, kung saan kami nag-struggle, Panginoon, para makasunod sa inyo. Dahil ang mga bagay na ito, Lord, kung saan kami nag-struggle, ito po ang naging kahinaan namin, Panginoon, naging dahilan kung bakit napapalayo na kami sa inyong kalooban, Panginoon. Na Lord, imbis nang makita sa amin ay ang bunga ng banal na Santong Espiritu na matang nakapaligid sa amin ay bunga na hindi maganda. Lord God, patuloy na sakupin niyo po kami, Panginoon, sakupin niyo po kami, banal na Santong Espiritu. Panghawakan niyo po lagi ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa bawat sirkumstansya ng aming mga buhay. Salamat po, ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo po ay